Ang senaryo ng ating banal na ebanghelyo, ang Panginoon ay papunta na sa Jerusalem. Dito magtatapos ang misyon ng Panginoon. It is the place of suffering, the place of crucifixion, yet at the same time, the place of glorification and exaltation. Jerusalem is the city of peace. Pero katulad sa mga darating na banal na ebanghelyo ay makikita natin na ang kanyang pangalan, ang kanyang pagiging lungsod bilang lungsod ng kapayapaan ay taliwas sa mga nangyayari. Kahit po sa mga kapanahonang ito ay naroon po ang sigalot, naroon pa rin po ang giyera sa lugar na iyon. Pero Jerusalem is the place of suffering and the place of glorification. Parang buhay po natin. Kung saan po tayo narapa, doon po tayo bumangon. Yung mga problema natin, yung pala ang ating magiging lakas. Yung ating mga bagyo na dumating sa buhay natin ay magiging pagpapala. Sabi ko nga po nito, ako po ay tinamaan ng diarrhea, severe. Talaga pong 18 beses akong pumunta kay President Magsaysay para mag-report sa trono. 18 times na talaga pong mahigpit ang aming pulong. Walang ubos ang aming pinagpupulungan. Ayun, talaga pong lambot na lambot po ako. At sabi ko, isang bulati na lang hindi po may perma, ako'y magpapa-ospital na. Pero sa biyaya po ng Diyos ay ako ay nakaraos na hindi na ospital. Pero nakakalambot po. At blessing in disguise po dahil ako ay nagda-diet. Gusto ko magpapayat ng kaunti. Ayun, pumayat nga po ako sa isang pamamaraang walang kahirap-hirap. At talagang kaya lang po ay dumaan ako sa matinding pagsubok. Sometimes God is giving us this kind of blessing in disguise. Gayun din po, yung mga pangyayari sa buhay natin, Jerusalem can be a place for crucifixion, but also a place for glorification. At dito po niya ibinigay ang kanyang aral tungkol po sa salaping ginto. May pagkakatulad po itong inilarawan ni San Lucas doon sa Ebanghelyo ni San Marcos na ang ginamit naman po ay talento. It's a big time money ang isang talento. Alam po ba ninyo ang talent, one talent is equivalent to 6,000 denarius o denarii. At ang isang denaryo po ang sweldo ng isang tao sa isang araw. So ang isang talento pala ay 6,000 days na salary. And 6,000 days, kung i-divide mo sa 12, kulang-kulang na kulang-kulang na 60 kung i-divide mo sa 12 ay mga 50 plus at masasabi nating 10 years to pay yung para mabayaran mo ang isang talento. Mas malaki ang ginamit. Pero dito po kay San Lucas ay medyo hindi kalakihang pera. Mina ang tawag nila at ito'y salaping ginto. At ipinakita po doon kaiba kay San Mateo na iba-iba yung perang ibinigay. Pero dito kay San Lucas, pare-parehas. Yung 10 na servants ay binigyan niya ng pare-pareho. And it boils around the great, kumbaga kay San Mateo, is the great trust.
Pero dito naman po kay San Lucas, it symbolizes the great love for all of us. Equally, He has given us the blessing and graces. And it symbolizes life. Na tayo po lahat ay binigyan ng pare-parehong buhay na dapat po nating gamitin ng maayos upang maging produktibo. It gives us the idea that our God is a loving, a merciful, a just God who is giving us the same kind of life, the same sharing of this life. At ang hinihingi po sa atin, paano po natin gagamitin ang ipinagkaloob sa atin? Pangalawang mensahe, God expects a positive results in what God has given us. Ano mang ipinagkaloob po sa atin, time, talents, treasures, the Lord is expecting you and I to make use of the gifts God has given us. Lahat po tayo ay pinagkalooban ng Panginoon ng mga natatanging mga talento o mga regalo na dapat po nating pagyamanin, na dapat po nating paunlarin, na dapat po nating ibahagi, na dapat po nating gamitin para makamtan natin ang kaligtasan at tayo rin makapaglingkod sa ating kapwa. Bloom where you are planted. Kung anong meron ka, pagyamanin mo. And it is a matter of discerning the kind of gift that God has given you. Ako po, bago po ako maniwala na ako ay ginagamit ng Panginoon sa gift of healing, that the Lord has given me this charism, share with me this charism of gift of healing, it took me a while. Nangailangan ng maraming pangyayari sa buhay ko. Nangailangan ako'y ma-aksidente at malagay sa bingit ng kamatayan ng buhay ko para masabi kong, yes, Lord. Nangailangan na mabaluktot ang aking kamay at maging katulad ng kamay ni Jesus. Nang ako ay ma-aksidente, saka lang ako naniwala. Mga kapatid, maniwala po tayong mahal tayo ng Diyos. Maniwala po tayong maganda ang plano ng Diyos sa atin. And we need to use it properly, with proper disposition. Tayo po ay makakatulong para buuin ang sambayan ng Kristiyano. Any gift or charism, by definition, is a gift from the Holy Spirit that is meant to be shared to build the church. Not to build my kingdom. Sabi nila, may isang obispong biniro ako, hoy, galing ako sa iyong kaharian. Ganda na ng kaharian mo. Sabi ko, my excellency, hindi ko po kaharian yan. Kaharian po yan ng Diyos. Ako po ay tagapaglingkod lang noon. I am just entrusted at ako lang po'y pinagkatiwalaan ng Panginoon, pero this is 99.99% the work of God, the building of God, God's enterprise. At ako lamang po ang nagkataong pinamahala, katiwala, utusan. Tayo po ay katiwala ng Panginoon, kaya the bottom line is tiwala. Pinagtiwalaan tayo ng Panginoon ng maraming mga gifts or talents. Let's make use of that. Gamitin po natin for our own salvation and for the service of mankind. Pangatlong mensahe ng banal na ebanghelyo ay ito pong katotohanan. Negligence is punished, diligence is rewarded. Sa bawat pagsisikap, sa bawat pagpapakasakit, may katapat na biyaya. Ito po ang naranasan ng matapat at matalinong katiwala. Matapos niyang gamitin ang ipinagkaloob sa kanya at tumubo pa
Yung una ng 1,000% at yung pangalawa 500%. Sila ay pinagkalooban ng karampatang gantimpala. Tayo rin po'y gagantimpalaan ng Panginoon kung gagamitin natin ang lahat ng pinagkaloob sa atin ng Panginoon. Lalo tigit, ang pagsumakita natin ay tanggapin natin ang regalo ng mga regalo. Walang iba kundi ang buhay na walang hanggan. Amen.